Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa na naman tayo ng napakasarap na cake. Sobrang rich nito at napaka-moist ng cake na ito guys. Nalalagyan natin ng dalawang klase ng napaka-creamy na filling. At sa palagay ko guys, ito na yung pinaka-paborito kong cake simula ngayon dahil napakasarap nito at napakadali lang din yung gawin guys. At tawag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Ito pala yung chocolate moist natin guys. 7 years ko na itong ginagamit. Ayan, ilang beses na rin natin itong ginawa sa ating YouTube channel. Ilalagay ko rin yung link sa description box. Ayan, then tatanggalin lang natin yung baking paper ngayon. Then, ito naman yung gagamitin natin ng mga container dito guys. Ayan, ginamit na rin natin nakaraan ito. Ayan, isusukat lang natin ngayon ito sa ating cake. Depende naman sa inyo guys kung saan nyo ilalagay yung inyong cake. Kung meron kayong ibang container dyan, pwede nyo naman gamitin yon. Ayan, nakikita nyo ba guys kung gaano ka-moist yung ating cake? Ayan, din after nito guys, hahatiin pa natin ito ng isang beses para magiging dalawang layer yung ating cake. Kapag hinati nyo naman guys, tansyahin nyo lang, dapat hindi aapaw dun sa container ng paglalagyan nyo. Kasi kapag medyo makapal yung ating cake, hindi na siya magkakasya dun kasi dalawang klase ng filling yung gagawin natin or ilalagay natin. Ito na siya guys, ayan, dalawang hati ito para dalawang layer. Set aside lang muna natin ito. Then ito na siya lahat. Bali, dito sa recipe na ito, nakagawa ako ng 6 na tubs ng cake. Set aside na muna natin ito guys. Then gagawin na muna natin yung ating dalawang flavor ng filling. Dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating 3 can or 3 cans ng condensed milk. Ayan, Alaska Classic yung ginamit ko dito guys. Mas masarap at mas malapot kasi ito guys. Kaya gusto ko siyang laging ginagamit. Pero depende naman sa inyo guys. Pwede kayong gumamit ng ibang brand. Pero sa akin lang, mas masarap itong Alaska Classic. Mas medyo mahal nga lang na siya ng konti. Pagkatapos natin ilagay yung ating condensed milk, isunod naman natin yung ating all-purpose cream. Ayan, Nestle cream yung ginamit ko dito guys. Pwede din kayong gumamit ng ibang brand. Bali, 3 box din yung gagamitin natin dito para dun sa recipe natin ng cake. Hahaluin lang natin ito hanggang sa combine lang yung condensed milk natin at saka yung ating all-purpose cream bago natin siya isalang sa ating stove. Ayan, bubuksan na natin ngayon yung ating apoy. Then, mahinang-mahina lang guys. Ayan, ganyan lang siya kahina. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa kumulo lang siya or medyo lumapot na siya guys. Mga 20 to 25 minutes. Dapat continuous lang yung pag-mix natin or yung pag-stir natin. Malalaman nyo naman guys kapag malapit na siyang kumulo kasi kapag hahaluin natin siya, medyo mabigat na siya. Ayan, after 25 minutes, ayan, kumulo na yung ating mixture. And kapag ganyan na siya guys, kumulo na siya, hayaan lang muna natin siya sa stove na mga 2 minutes or 2 to 3 minutes guys na kumulo ng ganyan para medyo lumapot pa siya. Then basta continuous lang yung pag-stir natin or yung pag-mix natin para hindi aapaw yung mixture natin kasi ito guys medyo maliit yung saucepan na ginamit ko dito. Then ayan guys, kapag ganyan na siya, ayan, medyo malapot na siya guys. Ready na ito, ilagay na natin yung ating butter. Dito guys, pinatay ko na yung stove natin. Ayan, then mix lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung butter at saka magiging smooth na siya. Ayan, kapag ganito na siya guys, ayan, kapag na-mix na yung butter, ilagay na natin siya ngayon or alisin na natin siya sa stove. Ilagay natin siya dito sa ating mixing bowl. Bali, 2 bowl ito para dalawang flavor yung gagawin natin. Ayan, isa sa white chocolate at isa naman sa dark chocolate. Ayan, dapat pareho yung dami nila. Pwede rin kayong gumamit ng weighing scale para pantay yung dami ng ating cream mixture. Then, ayan, ilagay na natin ngayon yung ating white chocolate. Ayan, Beryl's yung white chocolate na ginamit ko dito guys. Dito naman sa isa, gumamit ako ng Belgian chocolate kasi naubusan ako ng Beryl's na dark. Ayan, pero pwede kayong gumamit dito ng ibang brand. Ayan, kung gusto nyo makamura, pwedeng Beryl's or meron namang ibang brand dyan guys. Yung mga Bakersfield or ibang mas mura pang na chocolate. Wag lang yung mga milk chocolate guys na nabibili sa mga grocery kasi medyo matamis yun. Dapat dark yung gagamitin natin dito para balance lang yung
tamis niya or sakto lang yung lasa niya. Yung milk chocolate kasi guys, matamis na yun. So kapag ilagay nyo siya dito, mas lalong tatamis yung ating cream mixture. So kailangan dark yung gagamitin natin dito. Gagawa naman tayo ngayon ng pang-soak doon sa cake natin. Ayan, meron tayo ditong 1 cup ng fresh milk o then 1 cup ng evaporated milk. Ayan, pwede namang fresh milk na yung gagamitin natin dito, pero mas creamy siya guys kapag may evaporated milk siyang ilalagay. And ito naman yung ating cocoa powder. Ayan, gumamit ako dito ng 3 tablespoon. At saka yung 1/2 sugar kanina. Then i-mix lang natin ito guys hanggang sa matunaw lang yung cocoa powder natin. Tsaka natin siya ilagay sa saucepan. Pakukuluin lang natin ito guys. Madali lang itong gawin. Ayan, continue lang yung pag-stir natin or yung pag-mix natin hanggang sa kumulo lang yung ating cocoa mixture. Medium heat lang guys. Then ayan, kapag nakikita nyo nagbabubbles na yung gilid ng ating saucepan, ayan, kapag kumukulo na siya, ilagay na natin yung ating butter. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung butter. Aalisin na natin siya ngayon sa stove. Then palalamigin lang natin siya hanggang sa mag-warm lang siya guys. Then kapag warm na siya, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating cake. Ayan, ito yung magsusoak sa kanya guys, magpapamoist lalo ng ating cake. Then ipapipe na natin, nilagay ko lang sa piping bag yung ating chocolate cream mixture. Spread lang natin ito guys para magpantay lang yung chocolate cream natin bago natin i-pipe yung ating white chocolate para maganda lang tingnan yung layer. Ayan, i-pipe naman natin ngayon yung ating white chocolate cream. Mas maganda kasi tingnan guys yung layer kapag gumamit tayo ng piping bag para pantay lang yung dami ng cream natin. Ilagay na natin ngayon yung pangalawang layer ng chocolate moist cake natin. Ayan, ito na siya guys. Ulitin lang natin itong proseso na to doon sa mga natirang tabs natin. Same procedure lang din guys. Yung unang chocolate cake natin na layer, isusok lang natin siya ng cocoa mixture yung ginawa natin kanina. Then pangalawa, ipapike na natin yung ating white chocolate at saka yung ating dark chocolate na cream. Then yung pinakalas yung ating chocolate cake na moist, yung pangalawang layer natin, tsaka natin siya lagyan ng pinakalas yung chocolate ganache at saka yung toppings natin or yung chocolate flakes na ilalagay natin mamaya sa pinakalas layer. Then ayan, kapag nalagay na natin yung pinakalas layer ng chocolate moist natin, lalagyan din natin siya guys ng konting-konti lang. Kung kanina 1/4 cup yung nilagay natin, ito kalahati lang ng 1/4 cup. Hanggang sa medyo mabasa lang siya guys. Para mas lalong magiging moist at masarap yung ating cake. Pero kahit hindi na kayo maglagay guys, ayan pwede naman, wala namang problema, moist pa rin naman yung ating cake. Ilagay lang muna natin ito sa chiller or sa fridge bago natin siya lagyan ng chocolate ganache. Ayan, habang ginagawa natin ito, ilagay lang muna natin yun sa chiller. Meron tayo dito ng dark chocolate na Belgian. Ayan, 200 grams, then 200 grams din ng full cream milk. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream or whipping cream. Nilagay ko lang siya sa microwave guys ng 30 seconds. Bali, dalawang 30 seconds interval. Then, minix ko lang siya hanggang sa mag-melt lang yung chocolate. Pwede rin naman sa double boiler niyo siya gawin. Ayan, kapag ganito na yung consistency niya guys, ayan, pwede na ito. Naglagay lang ako dito or maglalagay lang tayo ng mga 2 to 3 tablespoon ng ganache sa ibabaw ng ating cake. Konti lang guys, yung basta matakpan lang yung cake or yung pinaka-last layer ng cake natin, tatakpan lang natin siya. Kung iniisip nyo guys na matamis itong cake nito, promise hindi siya matamis guys. Basta sasabihin ko mamaya kapag titikman na natin siya after natin siyang ilagay sa ref. Ayan, spread lang natin ito guys para maganda tingnan yung pinaka-last layer ng ganache natin. Ayan, hindi naman masyadong, kahit hindi masyadong perfect, basta maganda lang yung pagkalagay natin ng ganache, then tsaka natin siya lagyan ng toppings mamaya. Ayan, ito yung ilalagay nating pan-toppings guys. Nabili ko lang ito sa baking store. Ayan, chocolate flakes yung tawag dito.
ito yung magpapaganda lalo ng chocolate cake natin. Ayan, magpapa-attract dun sa mga clients natin kasi maganda siya tingnan guys kapag may topping siya. Plain kasi masyado kapag hindi natin siya lagyan. Pero optional lang naman yun guys. Pwede na kayo hindi maglagay ng toppings. Ayan, kung wala naman kayong chocolate flakes, pwede kayong maglagay ng nuts or ng chocolate chips yung maliliit guys. Ayan, konti lang ilalagay nyo. Ito kasi dark din tong chocolate flakes na nilagay ko kaya medyo mapait-pait siya. Hindi siya matamis. Then ito na siya. After natin siya lagyan ng toppings, ilagay lang muna natin siya or ibalik lang muna natin siya sa chiller or sa fridge guys na mga 10 to 15 minutes lang hanggang sa mag-set lang yung ganache sa ibabaw bago natin siya lagyan ng takip. Kasi kapag nilagyan agad natin siya ng takip, medyo puno kasi siya guys. So, parang kakalat lang yung ganache natin. So, kailangan mag-set muna siya bago natin siya lagyan ng cover. Ayan, lagay na natin siya ngayon sa chiller. Meron din pala tayo ginawa dito guys na nakalufpan siya. Ayan, sobrang cake ko lang ito nakaraan. Ayan, may sobra pa kasi tayong pang filling kaya ayan, ginawa ko siya. Then, ito na yung ating cake guys after natin siya i-chill ng overnight. Mas masarap kasi guys kung naka-chilled siya overnight. Pero kung gahol na kayo sa oras, pwede naman 6 hours nyo lang siya ilagay sa chiller or sa fridge. Ayan, nakikita nyo ba yung mga layer ng ating creamy filling? Ayan. Syempre, titikman na natin siya ngayon, guys. Para sa akin, guys, ito yung pinaka-the best na cake in tub na ginawa ko. Dahil napakasarap nito, guys. Sobrang creamy niya. Nahirapan akong i-explain kung gaano kasarap itong cake na ito, guys. Para tayong kumakain ng ice cream cake na wala naman siyang ice cream. Parang ganun yung pakiramdam, guys. Dahil parang yung pagka-creamy lang yung nalalasahan ko. Then, nandun yung pagka-moist ng cake. Then, hindi siya matamis guys, promise. Kahit kung nakikita nyo na parang napakarami nating nilagay, may dalawang filling, then may ganache. Hindi siya matamis guys. Basta ang gagamitin nyo dito ay wag yung milk chocolate guys. Dark chocolate dapat ang gagamitin nyo dito. Or bittersweet. Ayan, may nabibiling bittersweet na chocolate guys. Pwede rin yun para balance lang yung lasa niya or yung tamis niya. Saktong-sakto lang. Kayang-kaya nyo siyang ubusin guys ng yung isang tub. Dahil wala kayong hindi kayo mauumay guys dahil napaka-creamy lang niya. Then saktong-sakto lang yung timpla niya. Sa i-serve nyo lang siya guys na naka-chilled siya or chilled siya overnight or kahit 6 hours lang. Masarap siya kainin guys kapag malamig siya. Kaya bibinyagan ko itong cake na ito ng ice cream cake without ice cream kasi ganun yung pakiramdam dito guys ng cake na ito. Then, yung SRP pala nito guys, pwede nyo siyang ibenta yung isang tub ng 200 to 250 pesos kada isa. Depende po yun sa chocolate na gagamitin nyo. Kaya try nyo na itong mga mamis at hahabol pa ito ngayong Father's Day. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.